And everything that we're going to learn today is something that the Lord impressed to me. May gusto sana akong i-share sa inyo, but the Lord says in His Word, the people are not yet ready. Excited na ako gusto ko na sanang i-share. But the Lord has a different word for us today. I just want to appreciate everyone who's responding to the call, responding to being a part of the ministry. Sabi nga ni Mama Dang, medyo madami. Ilan ba kayo doon, Ma? Nung sa meeting niyo? Mga 10? Mga 10? 10, 11? I don't know. But not exactly, but good. Sabi ko nga sa kanila that if you are already a part of the ministry, that's good. And if you don't have any ministry, at least you can pray with us ng alas 5 tuwing Sabado, no? Dahil uulit-ulitin ko po sa bawat isa sa atin, we should be a part of the body of Christ, not spectators. Okay? Hindi tayo spectator na nanonood lang kung anong mangyayari sa mundo. Anong mangyayari sa ministry. Alam niyo po, katulad ng sinasabi ko sa inyo palagi, genuine growth na kailangan ng bawat isa po sa atin ay lumalago sa ating pananampalataya. Kaya ang bawat isa po is we are called to grow in stature, also in favor with God and man. Notice, we grow up in stature physically. Wala namang makakapigil niyan. But yung growth natin in our spiritual growth, ang pwede lang maghinder niyan ay ang bawat isa. Okay, yung sarili nating desisyon. Kaya nga ang bawat isa po sa atin, we are to grow in our faith, grow in our knowledge with the truth, because if we will not grow, then kahina-hinala naman na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nananampalataya bilang baby Christian. Okay? Pangit naman yung forever baby Christian ka, di ba? Katulad po ng palagi kong binibigay na example sa inyo, pag ang anak nyo ay 3 years old, 4 years old na, hindi pa nagsasalita, ano ang tawag doon? Pastor, baka late lang. Okay? Baka late lang yung salita niya. Pero kinakabahan ka na bilang magulang, di ba? Alam niyo po, ako bilang isang pastor niyo, kinakabahan ako kapag parang hindi natututo. Parang kulang ng konting pihit. Kinakabahan na rin ako. Hindi po ako this is not something na parang sinasabi ko lang sa inyo just to sweeten the talk. No. Ever since the Lord called me to be a pastor, nagkaroon ako ng burden sa tao. Burden in the sense of, alam niyo ho ba na kahit na pag naglalakad lang ako sa normal time na paglalakad ko, ang lagi kong iniisip, maniligtas kaya itong taong makakasalubong ko. There are also times that I will ask the Lord, Lord, give me favor, kakausapin ko to ngayon. Alam niyo yun, I have that heart. Many times I'm telling you, pero I will not move without the leading of the Holy Spirit. Many times, the Lord spoke to me, sabi niya sa akin na may mga moments na, anak, kausapin mo yung katabi mo. Anak, tatanggap siya ngayon, kausapin mo ngayon. Ngayon na. If I will stop, alam niyo, walang mangyayari. Pero, I am not called to be, sabi natin, alam niyo yung, ang pinaka-extreme kasi ng mga Kristiyano is yung, alam niyo yung tatayo sa bus, sa sasakyan, the Lord loves you. I do not have that anointing. No. It's not that I don't want to do it, no? Pero I have the burden for people. And let me tell you this, people of God, I'm praying for all of you. At kapag ang bawat isa sa atin ay hindi na lumalago, tinatanong ko palagi ang Panginoon, Lord, mali ba yung ginagawa ko? CDC ko pa yung sarili ko, no? Mali ba yung ginagawa ko? Pero alam niyo po, ito yung sabi sa akin ng Panginoon, and I will be very blunt and tell you the truth. The Lord told me, son, sabi niya, I have 12 disciples.
but I concentrated on 3. Sabi niya, those who listen, those who follow, those who obey. Katulad ko po na sinasabi ko sa inyo, I am trying to push you right now. Grow in Christ. And part of growing in Christ, given na yun, basics na yun. Basics ang pagbabasa ng Bible. Basic. Okay? Pero ang hindi basic is not being a part of any ministry. Are we going to attend here for all eternity? And I will just sit and listen to the word and do my own bidding for the next coming days? No. Be a part of the body of Christ. And I'm telling you the truth, madami tayong pwedeng gawin dito. Ito, yung command, ginagawa natin ngayon, ito yung command sa Bible na do not forget the gathering and fellowship with the people of God. This is one obedience that we're doing. Another obedience is doing your call. Meron tinawag sa fivefold ministry, meron din tinawag sa servanthood, meron din tinawag sa business, kaya yung mga mapagbigay, meron din mga tinawag sa politics at iba-iba pang mga sangay. And I'm telling you all of these things because I want you to move as a part of the body of Christ. And if you will not move, you will be like a cancer cell. Lalaki lang kayo ng lalaki ng physical, pero wala kayong function in the body of Christ. Pastor, namimilit ka ba? Namimilit ka ba, Pastor? Pag hindi ba kami gagalaw, papagalitan mo kami, paalisin mo kami sa church. Hindi ko kayo paalisin. Pero I'm telling you right now, kapag wala kang gagawin, wala kang movement, ibig sabihin nito, you don't want to become or to be a part of the body of Christ. Being a part of the body of Christ is moving in accordance to your love for the Lord. Okay? Because faith without works is dead. Amen. Ang pananampalatayang walang galaw ay patay. Kaya ang isang batang Kristiyano, kapag nakita mong hindi tumatanda, mag-aalala ka bilang isang pastor. Mag-aalala ka kung ano kaya nangyari. Kailangan ko yatang ipa-check up. Okay, di ba? Di ba kapag yung mga anak natin yung nasa 5 years old na hindi pa naglalakad mag-isa, kakabahan ka na. Huwag po kayong magagalit kapag may anak kayong gano'n. Let's pray for them. I'm talking about physical, but right now, I'm talking about your spiritual growth. Kapag yung isang batang Kristiyano, after a couple of years na nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi pa lumalago, medyo there's something wrong. There's something wrong, no? Kaya nga ito po, I want to share much deeper things to you. And in order for me to share all of these things for us to grow even more, I cannot. Because we always go back to the basics. Basics. Lagi tayong bumabalik sa basics kasi baka iba sa atin nagtatanong, paulit-ulit naman yung preaching ni Pastor. Sometimes we have to ask ourselves, baka hindi ako nakikinig. Baka wala akong respond. Pero Pastor, nag-respond na kami. Yes. Ang question ngayon, tingnan nga natin yung consistency. Okay? Consistency kapag totoo yung commitment o nag-attend ka lang dahil na-invite ka ng isang beses and then that's it. Nag-attend naman ako isang beses. Okay na yun. No. People of God, we need to grow. Let's open up our Bible in 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. Ang title ng ating message ngayon, Sanggol ka pa rin ba kay Kristo? Okay? At ito yung katanungan, paano ba malalaman kung ikaw ay isang sanggol pa rin sa iyong pananampalataya kay Kristo? Okay? Basahin natin.
Sabi ni Pablo, "Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to a spiritual people. I would had to talk as though you belong into this world, or as though you were infants in Christ." Infants in Christ. Ibig sabihin, batang Kristiyano. "I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you aren't ready, for you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like the people of the world?" This is the question that Paul has given to all the Corinthians. Kasi gusto ko sanang pumunta dyan at ituro sa inyo ang mas malalalim pa. Pero hindi kayo ready. Now, how do we know, according to the scripture, how do we know the definition of immaturity as a Christian? Okay? You are, number one, controlled by your sinful nature. How do I know, Pastor, if I am controlled by my sinful nature? Last week, we studied how are we supposed to act in zealousness with our love with Jesus Christ, which is babalikan natin yun mamaya. Pero ito, pag-aaralan natin ngayon, paano ko malalaman na I am still controlled by my sinful nature? The reason that's why God is asking us to fast and pray is for us to discipline this physical body. Dahil itong physical body nito must submit to the will of the word of the Lord. Ang palaging kadahilanan ng mga ibang tao, it's because halimbawa, may nangyari situation sa family, nag-away-away, o sabihin na natin din sa family, sa work, or whatever not. Nagkaroon ng taasan ng boses, ang palagi natin sinasabi, kasi siya. Siya ang nagsimula. Wala rin itong pagkakaiba sa nangyari kay Adan at Eva. Anong ginawa nila? Nagsisihan. Sabi alam naman ito ni Adam, no? Alam naman ni Adam na galing sa kanya si Eve. Okay? Galing sa kanya si Eve. Ngayon, sabi niya, ito kasing babaeng binigay mo, Lord. Ang naging dahilan, kaya ako nagkasala. Sabi naman ni babae, Lord, yung ahas. Sabi naman ng ahas, wala na siyang masisi. Wala na siyang masisi. Pero alam niyo po, makikita niyo ito kung saan talaga tayo nanggaling eh. Kaya, if we are controlled by our sinful nature, especially kapag nakakaharap tayo ng mga bagay at sitwasyon na hindi kaaya-aya, katulad ng mga nangyayari, currently na nangyayari sa, chichikahan ko kayo, sa school, okay? Kakaya eh. Hindi na rin tago eh, kaya sabihin na rin natin, no? Kasi andun yung mga ibang parents eh, andun yung mga ibang parents, nakikita nila, no? Kaya tinanong ko si Ate Ro, pero hindi mo minura pabalik ka. Minura kasi siya. hindi naman. Sabi, good. At least na protektahan natin yung ating, ang balak kasi namin, na talagang nanggulo, for sure, nanggulo, minura si Miss Rhoda. To the point na pinalabas na lang. Labas ka na lang dahil nanggugulo ka. Ban ka na dito, hindi ka na pwede pumunta dito. Parang gano'n. Sobrang galit namin. Pa-blatter na rin. Sige. Tapos mamaya medyo humupa na. Sige, wag na lang. Forgive na lang. Okay? Sabi sa Bible in Romans chapter 12, bless those who curse you. Okay. Bless natin siya. Lord, we bless that person. Sa admin and everyone who is involved in the school staff. Amen. We face as such, but we do not sin.
And when our sinful nature arises in such situation, halimbawa, may nakagit-gitan ka sa driver, lalabas ka pa, gagalit ka, di ba? Ibig sabihin, you are not sober. You are controlled by your sinful nature. Amen? And if you are controlled by your sinful nature, you give in to what your body desires. At hindi lamang po sa anger issues, but also in sexual issues. Hindi lang po sa sexual issues, kasi kadalasan pag sexual issues, patago yan eh. Si Lord lang, saka ikaw ang nakakaalam. Pero ang harap-harapang nahihirapan tayo is food issues. Okay? Kasi hindi ka makukulong. Okay? Pag kumain ka ng sobra, binawal ka na nga ng doktor, sabi sa iyo, isang rice lang, 3 rice a day. O yan, di ba? Sabi ni Doc sa'yo, isang rice lang. Pero hindi, kulang kasi, parang hindi ako makagalaw. Ayan. Ibig sabihin, look at me. You give in to your sinful nature. That's why we fast and pray. Because when we fast and pray, we're telling our physical body, shut up. Shh. Gagalaw dyan. Nagugutom ka, Lord. Nagugutom na ako. Sino pong nakasubok sa inyo mag-fasting? Okay, good. Sa mga iba. Sa mga hindi pa, mag-practice na kayo kasi parating na yung Antichrist. Hindi ako nananakot. Kasi pag dumating yung Antichrist, sasabihin ko sa inyo, pag nagutom kayo, magpapatatak kayo ng 666. Mark of the beast. Pero yung mga marunong mag-fasting, wala yan. Isang araw na walang kain, walang problema. Nakatatlong araw ka na, nanginginig ka na, Lord, you are my strength. Nakapitong araw ka na, Lord, nahihirapan na ako, Lord. After 15 days, kailangan mo talagang manalangin at manampalataya sa Panginoon para magkaroon ka ng kalakasan. Pero sabihin ko po sa inyo, I'm telling you right now, those who are not, those who are commanded by their own physical needs, you will surely fail in the end times. Pastor, paano mo nalalaman? Ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang. Diba? Ito po yung sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, every first 7 days of the year, we fast and pray. Dahil when you do this, your whole year will be blessed. Not because of the effort, but because you have dedicated this moment in time for the Lord. Nakaugaliin ko na po ito that every year, first 7 days, I will give it to the Lord. Para yung pagpapala, yung anointing and blessing, protection ng kayamanan, parang mayaman tayo, no? Protection ng kayamanan ay nandoon. Dahil kahit na mahirap tayo, pwede ka pa rin makidnap. Biruin nyo sa daan lang, no? Halagang 10,000, isang cellphone, papatay ang holdapper. Di ba? You will never know that you are not protected. You will never know that yung covering ng Panginoon sa'yo ay wala kung wala yung blessing niya sa'yo. Kaya ito po, hindi ko naman sinasabi na ang blessing ng Panginoon ay nasa fasting, pero merong kakaibang nangyayari sa ating spiritual na buhay pag tayo ay nagfa-fasting. Ano ho? Balik tayo ulit. What defines immaturity? Okay? Basahin natin ulit sa chapter 3, 1 Corinthians 3, verse 3. For you are still controlled by your sinful nature. Next is, number 2, you are jealous of one another. Jealous of one another. Pastor, hindi naman kami jealous of one another. Sige nga, tingnan natin yung katabi natin. Kung jealous ba ako sa kanya? Tingnan mo yung katabi. Jealous ba ako sa iyo? Hindi naman po. We are not. We are not jealous of one another. But listen to me.
Kung ang iniisip natin is jealousy with our brothers and sisters, kasi ang napansin ko po dito sa atin sa Humphrey Center, we are joyful with the success of our sabihin natin brothers and sisters. But isa sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin, do not envy the evil people, those who are rich in this world. Do not envy them. Marahil ito, masasabi ko po sa inyo, lalo sa mga tatandang katulad ko, sometimes, hindi natin napapansin, we are comparing ourselves to our colleagues. Kaklase, alam nyo, kakilala, kaibigan. Kaya kadalasan po, ayoko nag-a-attend ng reunion sa elementary, high school. Meron ba sa college? Wala kami sa college. Alam niyo po kung bakit? Kasi yabangan lang. Successful ako. I am like this. I am like that. 10 yung anak ko. Mga ganon. Ganon talaga sa Ganon talaga sa reunion. No? Nagpapakita ng, siyempre, kamustahan na rin. Hindi ko naman po nilalahat. Pero kasi, when we start comparing ourselves to our colleagues, at sinasabi mo sa sarili mo, sana ako din. Diyan nagmula yung sana all. Okay? I hate that word. Okay? I really hate it. Pansin niyo yung mabubuti, no? Pag sinabi mong sana all, ibig sabihin, sana pati ako. Tama? So, yung ibig sabihin nun, nalulungkot ka para sa kalagayan mo. Kumpara doon sa pinagsabihan mo ng sana all. Tama? Alam niyo bang kasalanan yon? Hindi nila alam. Kasalanan yon. If you are pitying yourself, pag naaawa ka sa sarili mo, that is a sin. Dapat hindi mo kinakaawaan ng sarili mo because you are created in the image of God. Amen? Not only in the image of God, but you are created as a temple of the Holy Spirit, and inside of you there is power. God has not given you a spirit of timidity, but God has given you a spirit of power and might. And the only one who could discover the blessing and the skill within is you. With the Lord and the Spirit of the Lord inside of you. Kaya ang bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na blessing inside of us that we need to discover. Kaya nga ito po, ito yung tinuturo namin sa mga kabataan, sa ating mga estudyante. Because in them, there is power. Na yung matagal na nilang pinapanalangin ay nasa looban nila. Kailangan lang nila madiscover. And you will never be able to discover it if you will not seek the Lord. Jealousy. If you still feel a bit of jealousy, kahit katiting lang, okay? That is a sign of immaturity. Bakit, Pastor? Hindi ka na ba nagsiselos? Hindi ako nagsiselos sa kalagayan ko. I never envied anyone. At least I know kasi yung confidence ko is with the Lord. Amen? Ang confidence ko is with the Lord. I do not desire for things or normal things in this world. The devil will keep on saying within my ears na dapat ito yung ginawa mo para ngayon ito ikaw. Dapat ito yung naging decision mo para ito ikaw. Lagi kong sinasabi kapag narinig ko yung demonyong yon, lagi kong sinasabi na everything that you have been saying is just a success in this physical world. But you see, I may not be known in this physical world, but I am known in heaven. See, you know me. Because alam niyo po, alam ng demonyo kung sino ka, lalo na kapag yung pananampalataya mo ay malalim sa Panginoon.
Amen? Malalaman mo rin ito kapag nakakita ka ng isang demon-possessed na tao, kapag ipagpipray mo siya, lalapit ka sa kanya, matatakot siya. Not because of you, but because the Lord is with you. Amen? Kaya ito po, never be jealous. Lalo sa mga colleagues ninyo, huwag kayong maiinggit. Mas successful sila. If you still define success as financial success only, erase that. Burahin natin. Amen po ba? Ang totoong success, you are successful in everything else. You are in good health. Lahat ng good health. Sinong may mga good health dyan? Magsabi na. At hindi, yung totoo yung good health. Yung talagang wala kang sakit. Pastor, wala akong sakit. Praise the Lord. That is success. Amen? Ito pa, buo yung family ninyo. Walang second party. Come on. Are you successful? Yes, you are. Hindi ko po kinokondem at ibinababa yung mga may mga pastor, sasaktan mo naman kami. No. But you know that you are desiring for a mother and father if you do not have one. But you know you are desiring for a good father or a good mother but you don't have one. Kaya kapag meron ka, appreciate it. Give praise to the Lord. Lord, I am successful at least at this part. Tama po ba? O sino yung mga kasal dyan? Lahat ng mga kasal na mag-asawa magsabi ng amen. Because there are some people who are not. Pastor, hindi lang kasal, hindi na successful. Yes. Alam niyo po kung bakit? There is blessing in the marriage. Jesus is in between the relationship. And if you will continue to live in sin, kahit na may 10 anak na kayo, hindi pa rin kayo kasal hanggang ngayon, matatanda na kayo. No, that's not a reason. And I'm telling you, sa judgment day po, pagkaroon ng judgment ay lahat yan ay mahuhukom. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, tinanggap ko naman si Jesus as my Lord and Savior. Tinanggap mo pala, bakit hindi mo ginawa ng paraan? Pastor, ako lang yung Kristiyano, yung asawa ko hindi. Kaya luhurin mo yung asawa mo at ipanalangin mo. Amen po ba? Huwag kayong ma-offend sa akin kasi kailangan ko lang i-share yung katotohanan. I will not withhold this because I know that you are grown. Mature na ho ba tayo? Kaya nyo na bang tanggapin yung mga ganitong correction? Okay, that's good. Now, not only in jealousy, but number 3 is quarrel with each other. Anong ibig sabihin nito? Quarrel with each other. Away-away. May nag-away-away ba dito sa church? Wala naman, di ba? Pero sa family, madami. Pastor, din naman kasi kami Kristiyano lahat. It doesn't matter. Lagi ko sinasabi ko sa family ko, ito kasi yung problema sa atin, no? We always ask for the prayer. Ano yung prayer natin? Lord, prosper us. But there is a particular step before God will give you that prosperity. What step? Ano yung step bago natin makakamtan yung prosperity na hinihingi natin sa Panginoon? Because God will not prosper us, at least financially, will not give us our financial needs, no? If we quarrel with little things. Lagi ko sinasabi sa family, ang liit na pera, pinag-aawayan natin. Hindi tayo yayaman. Hindi tayo yayaman, sabi ko sa kanila, lalo na kapag nagme-meeting kami. If this little thing we argue, hindi tayo yayaman. Hindi sasagutin ni Lord yung hinihinga nating prosperity so that we could build. And when God provided a little and God used you, lumalaki yung ulo natin. Di ba? Kaya ito yung lagi ko po sasabihin sa inyo, when we
quarrel a lot, even in little things, it's a sign of immaturity. Pastor, hindi naman may iwasan yung quarrel-quarrel na yan kasi meron tayong differences. Yes, I know. Pero pag constant na lang, tapos iisang topic lang yung palagi yung pinag-aawayan, that is immaturity. Are we getting this? Okay lang na magkaroon tayo ng problema this year. Meron tayong problema, dapat laging bagong problema. Are we getting this? But if we are facing the same problem year by year, then there's something wrong. Ito po, makinig kayong mabuti sa akin. Lalo na kapag nag-aaway kayong mga magkakamag-anak sa pera. Okay? Huwag niyong i-assume na alam na nila. Okay? Always be transparent at kung kailangan niyong itago yung resibo, itago niyo. At ipakita niyo. Okay? Para hindi nag-i-imagine yung imagination ng lahat. Yun yung lagi sinasabi sa school. Everything must be transparent. Ipapakita natin yan. As much as possible, sabi ko, ang reporting every month. Para makikita yung pumasok at makikita yung lumalabas. Look at this. You are controlled by your sinful nature. Little argument, gagalit ka. You are controlled by your sinful nature. Dahil lang sinabi ng, kasi parang may gusto lang akong ngayain. Nagugutom ka and then you will just eat. Alas 12 na. Hindi kasi ako makatulog. Midnight snack muna. No? Pastor, bawal ba yun? Kung gusto mong tumaba, okay lang. Okay. Nasa sa inyo. Pag normal sa inyo yung, tapos harap ka sa salamin, iiyak ka kasi nasasabihan ka ng mataba. Okay? Okay, masasaktan ha. Kasi may mga tao talagang ganun, no? Kaya nga nung na-meet ko yung mga kakilala ko nung matagal ko sa hindi nakita, so na-meet ko sila at some time. Pastor, sabi niya, tumataba tayo ah. Sabi niya, ay talaga, sabi ko, na-insecure naman ako, sabi ko sa sarili ko, ano, sinabi ko out loud, no. Hindi, sabi niya, okay yung tabang yan, ayaw namin yung payat mo dati. Sabi niya, yung payat mo dati para kang pinapahirapan ng mundo. Pero ngayon, okay na yan, sabi niya. At least, alam niyo po, sa mga ganong paraan, ito, kapag nasasabihan tayo, ayaw natin na nasasabihan tayo ng mga ganon, then you discipline yourself. Not only in that kind of sinful nature, kasi may mga iba-iba pang sangay, but also in jealousy. If we are jealous with one another, kapag nakita mo yung kapitbahay mo, meron siya noon, gusto mo, ikaw din. Kapag nakita mong binibigay ng anak niya, yung sweldo niya sa nanay, ikaw naman bilang nanay, but itong anak ko, hindi niya binibigyan. Okay? Tapos, nagagalit kayo. Makinig kayo mabuti. Huwag kayong maiinggit. Be confident with the Lord. Pastor, madaling sabihin kapag may pangangailangan, hindi mo kasi I know the needs. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi ako pwede magkasakit. Dahil pag ako nagkasakit, magugutom ka. may stop na sangay sa aming ministry. Hindi ko sinasabing lahat. I'm just telling you all of these things for us to grow in Christ. Do not be jealous, but be confident in the Lord. Palaging sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, huwag ka maging confident sa iyong trabaho. Be confident in me, not of the works of your hands, but be confident that the Lord will provide. Amen? Tandaan niyo pong mabuti, ang ating trabaho, temporary lang yan. Okay? Gawin natin ng buong kasigasigan habang tayo ay nandoon. Tama po ba? Pero kapag nilipat na kayo ni Lord, ituon nyo na yung pansin doon sa panibago. Okay? Yan po. Ito po. Next is quarrel with one another. Lesson natin ito yung pagsasagutan, pag-aaway-away, at least sa loob ng family. Dito naman sa church, wala namang nagsasagutan.
quarrel. But you see, at least quarrel inside your house. I-limit po natin yan. Okay? Ang maging focus natin is Jesus. I-lessen natin itong distraction for us to continue to build the kingdom of God. Because if you will look at this word, ang nagiging argument ni Paul sa mga taga-Corinthians, nag-aaway-away sila regarding, ako sinusundan ko si Paul, ako sinusundan ko si Apollos. Sinabihan sila ni Paul na, sino ba si Paul at sino ba si Apollos? We are both workers of Christ. Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. Pero kailangan namin magtrabahong dalawa para kayo ay lumago. Sabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, hindi pa kayo ready sa much deeper teaching. And I am here again teaching you how to do and how to move in accordance to the will of God. Okay? Now, people of God, and I will tell you the saying, do not follow me. Because I will make mistake, for sure. I am human. Magfe-fail ako at some point at hindi ako perfect. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang pastor, ituturo ko sa inyo na maging confident kayo at follow, I will tell you to follow Jesus. Si Jesus lang. Amen? The Lord says, make disciples of the Lord Jesus Christ in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, not make disciple of Pastor Mac. Kaya kapag may naririnig kayo na ang sinusundan ko yung preacher na ganito, siya yung standard ng lahat ng bagay. No, be careful. Because that is actually dangerous. Okay. Are we getting this? Naiintindihan mo ba natin? Parang huwag kayo matutulog, no? Kayo matutulog. Baka biglang mag-rapture. Pag gising nyo, wala na kami dito. Okay. Now, sign of maturity. Are we still jealous? Are we still quarreling with one another? Are we still saying na I follow this, I follow that? Ito yung totoo at yan hindi. Makinig kayo lalo sa mga young people. Hindi ibig sabihin madami siyang followers, madami siyang subscribers, ay totoo na yung sinasabi niya. Okay? Hindi. Baka kasi totoo kasi madaming sumusunod sa kanya. No. Let me tell you this. Everything in this world has been assigned by the devil. At least sa mga platform na galing sa demonyo. Pastor, ibig sabihin ba yung YouTube, yung TikTok, Instagram, at kung ano pa man mga social media? Yes. How do I know? How do I know? Kasi ito, everything, ito yung na-notice ko na, everything, tuwing mag-upload tayo ng video, binababa ni YouTube ang ating algorithm. Nababa. Any form of help sa YouTube, sa TikTok, or any part of the binababa yan kapag tumutulong ka. Anything about the Bible, and even if you say a little bit of Jesus, binababa yan. Alam nyo kung ano yung tinataas nila? Sa Pilipinas, chismis. Tama? Kasi yung iba sa atin nanonood, I rebuke you in Jesus' name. Chismis. Sino yung mga kilala sa mga chismis? Issue. Ayan. Mahilig sila sa issue. Kali-kaliwa. Tingnan nyo yung pinakamataas na views ni Tulfo. Yung mga second party, iniwan ng asawa, dahil ng babae ng lalaki sa ibang bansa. Yun yung gustong-gustong pinapanood ng mga Pilipino.
Pastor, kasi nakaka-connect sila. Ay, sabi ko, ano nangyari sa Pilipinas? Alam nyo, kaya napaka-gullible ng mga Pilipino. Gullible. Mabilis tayong rage bait. Okay? Mabilis tayong Filipino bait. Kakain lang sila ng Jollibee. Tayo naman, sige, watch natin. Wow, Jollibee. Tinatangkilik nila ang produktong Pilipino. Ang hindi nyo alam, pinaglalaroan nila kayo. Huwag kayo manunod nun, scroll nyo. Filipino baiting to. Alam nyo, yun ang problema sa ating mga Pilipino. But you see, even though I tell you, most of the Filipinos will not listen. Everything. Yung algorithm nitong binababa talaga. Platform ng kaaway, wala tayong magagawa. Ang pwede lang natin gawin ngayon is make the most out of it. Okay? Make the most out of it. At least, yung mga nag-view sa atin, totoo, na pinapanood nila. At least, yung mga nagsasubscribe, totoo. Sabi ko po sa inyo is, all of these things na ginagawa natin is for the glory of God. At least you know that they are real people. Medyo nga natutuwa pa ako kapag nagkakaroon na tayo ng basher. May mga basher na tayo, hindi lang lumilitaw sa no? Meron na nagsasabi na ang pinakamadaming basher si Miss Ella. Dami siyang basher. Parang, hindi naman nakasulat sa Bible yan. Tapos maglalagay pa sila ng verse. Wow, tapos pag tinignan mo yung account nila, anime yung picture. Anime yung picture. Wala naman sabi ko, basher lang to. Meron ka rin, Pastor? Meron din ako. Hindi nyo lang makikita. Si Pastor John, meron din. Kailangan natin i-hide. Okay? Wala naman sila magagawa eh. Kaya nga, salamat sa feature na yon. At nagkakaroon tayo ng protection sa mga ganitong tao. Okay? Because they are just trying to put you down. But the truth is, at least we are doing the will of the Lord. Okay? Ang pinupuntahan ko lang po dito sa bawat isa sa atin is, people of God, we need to grow. That is why we are trying to push you to learn the Word of God. Because if you learn the Word of God, study the Bible for yourself, and attend the prayer meeting, attend the ladies, be a part of any ministry, music team, teachers ministry, alam nyo, ito po yung sinasabihin ko sa inyo, we will grow in our faith. Magkakaroon kayo ng burden. Pastor, hindi ko po alam ang ministry ko, uulitin ko sa inyo, makipag-pray kayo sa amin sa Sabado. Ang pagiging prayer warrior ay ministry din. Amen? Kaya kapag nagkipag-pray kayo, kasali na kayo sa at least itinatakbo natin dito sa ministry na ito. And the Lord wanted us to grow in our faith. Kaya tayo nag-aaral, yung mga tinuturo ni Mama Dang sa ladies, at yung mga tinuturo po natin sa prayer meeting before we pray, tinuturo din natin dito is for us to grow. And of course, wag nating kakalimutan na magkaroon tayo ng sarili nating pagbabasa ng Bible. Ito pa, bago tayo magtapos, kasi gusto ko sanang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng basics in our faith. I want you to meditate Romans chapter 12, verse 9 hanggang 21. Romans chapter 12, verse 9 hanggang 21. Dahil these words will give you the basics of how to grow in Christ. Basics, okay? Napag-aralan natin to actually last week. But I really want to emphasize this because some of us are having a hard time in certain parts. Okay? Itong isang example, no? Bago tayo magtatapos kasi it's almost time. Isa sa mga commandment ng Panginoon sa atin is be 12, constantly rejoicing in hope. Madali lang yon. Steadfast and patient in distress. Ulitin ko Steadfast and patient in distress.
Kapag kayo'y humaharap ng mga bagay-bagay na pangyayari sa buhay, huwag tayo magpapaka-stress. Amen? Ibig sabihin yung stress to the point na lahat gusto mong stress. Alam mo yun? Kapag ikaw lang na-stress dahil sa situation, huwag mong idadamay yung pamilya. Hoy, na-stress ako, may stress ka din. Kasi ganun kasi yung problema natin eh. Lalo na kapag sa bahay, no? Sa bahay ng sarili natin bahay, kapag may babayarin. Tapos, alam mo yun, yes, it's okay to share. It's okay to at least ma-share mo yung para makapag-pray kayo. Problema mo sa bahay. Kasi wala namang ibang magpe-pray sa'yo kundi yung inyong mga kapatiran. Pwede rin namin kayo ipag-pray kapag mag-a-attend kayo. Okay? Ng prayer meeting, no? Namimilit talaga si pastor na mag-attend ng prayer meeting. No, pinipilit ko kayo because I want you to grow. Lalo na yung mga walang parte sa ministry. Wala pa po tayong men's ministry. Okay? Wala pa tayong men's ministry. Kasi tinitimbrihan pa yan ni Pastor Jan. Okay? Pag nagkaroon tayo, of course, this will become a different part. Madami pa. Siguro, ang sinasabi nga ni Miss Sab sa akin, Pastor, sabi niya, may mga tumatanda na tayong mga young people. Sabi niya, nag-teen na sila. O yan, kailangan na natin ng youth ministry. No? Dami tayong bata. Actually, mas madami yung bata natin kasi yung mga matatanda. And I prefer that because I know that this church will not die and we will grow and grow until Jesus comes. Amen? Wag nating kakalimutan na lahat ng ating naririnig dito, kapag ating ay pakikinggan lamang at hindi naman natin gagawin, sasabihin ko po sa inyo, wala din. Amen? Wala din. Kaya kapag hindi tayo matututo sa ating mga pinag-aaralan ngayon, halimbawa, sinabi ko sa inyo na mag-aral tayo ng Bible, tapos hindi naman tayo nag-aaral. Sabi sa atin na tayo ay magkaroon ng, tawag mo dito, ng ministry, hindi naman tayo nakikipag-participate. Wala din yon. Okay? Amen? Let's all bow down. Let's pray. Father, we just want to thank you, God, for this blessed day. We thank you, Lord, for your word. We thank you, God, for everything that you have been teaching us. We just pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang maggabay sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng patuloy na hindi namin makalimutan ang inyong kalooban. At naway, Panginoon, sa aming pananampalataya ay kami ay lumago sa aming pagbabasa ng inyong salita, pakikinig at pagsunod na naayon sa inyong kalooban, Lord, kami po ay lalago. Kaya today, Lord God, wala po kami ibang gustong hingiin, kundi ang inyong pagpapala. Gabayan niyo na lamang po kami. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.